Para sa hindi pa nakakaalam, ito pala ang kasaysayan ni Emilio Jacinto, ang utak ng Katipunan at Bayani ng Pilipinas. Si Emilio Jacinto Edizon, na kilala bilang utak ng Katipunan, ay isang mahalagang figure sa himagsikang Pilipino. Ipinanganak noong 15 ng Desyembre taong 1875 sa Tondo, Maynila, at namatay noong 16 ng Abril taong 1899 sa Laguna. Ang kanyang buhay ay puno ng dedikasyon sa kalayaan ng Pilipinas. Si Jacinto ay nag-aral sa Kolehiyo de San Juan de Letran at kalaunan ay lumipat sa Universidad ng Santo Tomas upang mag-aral ng abogasya. Hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral dahil sa kanyang paglahok sa Katipunan, isang lihim na samahan na naglalayong palayain ang Pilipinas mula sa kolonyal na pamamahala ng Espanya. Siya ay naging kamag-aral ni Manuel Quezon at Sergio Osmeña. Sa edad na 19, sumali si Jacinto sa Katipunan at naging tagapayo ni Andres Bonifacio, ang supremo ng Katipunan. Siya ay naging kalihim at tagapayo sa mga usaping pampiskalya ni Bonifacio. Siya rin ang sumulat ng Kartilya ng Katipunan, ang mga aral na dapat sundin ng bawat kasapi ng Katipunan. Ang Kartilya ay naglalaman ng mga prinsipyo ng moralidad, pagkakapantay-pantay, at pagmamahal sa bayan. Si Jacinto ay kilala sa kanyang papel bilang utak ng Katipunan dahil sa kanyang mga akda at kontribusyon sa samahan. Siya rin ang editor ng pahayagan ng Katipunan na tinatawag na Kalayaan, kung saan ginamit niya ang sagisag panulat na Dimas Ilaw. Nang sumiklab ang himagsikan, si Jacinto ay naging aktibo sa pakikipaglaban sa mga Espanyol. Matapos ang pagkamatay ni Bonifacio, ipinagpatuloy niya ang pakikibaka sa Laguna. Siya ay nagkasakit ng malaria at namatay noong 16 ng Abril taong 1899 sa gulang na 23. Si Emilio Jacinto ay hindi lamang isang revolusyonaryo kundi isa ring intelektual. Ang kanyang mga akda, lalo na ang Kartilya ng Katipunan at ang kanyang mga sanaysay sa kalayaan, ay nagbigay ng inspirasyon at gabay sa mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan. Ang kanyang mga prinsipyo ng moralidad at pagmamahal sa bayan ay nananatiling mahalaga hanggang sa kasalukuyan.